ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 31, 2025. Ito po ang huling araw ng taong 2025. At bukas ay panibagong taon na naman, mga kapatid. Advance Happy New Year po sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Happy New Year po sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumaatin kung paano sa buong taong 2025
ay pinagtagumpay tayo ng Panginoon, sinamahan, nawa ay higit pa ngayong taong 2026 na paparating. Looking forward po tayo na ang Diyos ay marami pang mga bagay na gagawin sa ating pong mga buhay. Patuloy lamang po natin na paghariin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating mga prioridad. Lagi nating gawing una ang ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, at sa ating mga kapatiran, pagpalain kayo ng Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa impilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At tayo rin po ay napapanood sa Facebook page ng UPC Bulan Church. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nag-aanyaya po sa inyo na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At anuman ang ating mga sitwasyon ng buhay, may mga nasa pagpapala ngayon at meron namang mga nasa pagsubok. Nawa ang ating Panginoon ay patuloy po nating maramdaman sa ating mga buhay, sa anumang sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. Pagsubok man yan o pagpapala, nananatili ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti, mahal tayo ng Panginoon, at siya ay laging may magandang layunin sa ating pong mga buhay. To God be all the glory. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan dito sa bayan ng Bulan, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At meron tayong mga announcement para sa church at sa mga kapatiran. Ngayon darating na Sabado ay meron po tayong prayer and fasting, congregational prayer and fasting dito po sa ating compound sa UPC Iquirino. So paalaala po sa lahat ng ating mga kapatiran sa UPC Bulan, meron tayong prayer and fasting sa Iquirino UPC Church Bulan sa darating na Sabado. At kasabay niyan, meron din pong prayer and fasting day dyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan. At kinabukasan ay Linggo, mga kapatid, first Sunday of the month of January, and at the same time, first Sunday of the year 2026. Magsama-sama po tayo mga kapatid sa ating malaking pagtitipon dito po sa UPC Compound Iquirino Bulan sa darating na Linggo, first Sunday of the year 2026. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, bring your family and more visitors mga kapatid. Sama-sama po tayo. Simulan natin ang unang linggo ng taon na tayo po ay nasa pagpupuri at pagluwalhati sa ating pong Panginoon. So magsama-sama po tayo mga kapatid dito sa ating compound, UPC Compound Iquirino ngayong darating na Linggo, alas 8 ng umaga ang ating pong pagsamba. Pag-iisahin po natin ang tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Puso ko'y maging matibay. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating pong programa. Ay tumara
Batiin po natin ngayon dyan sa GSAC Hospital sa Balogo, Sorsogon City, si Tatay Eling Morata, na kung saan nasa ospital. Pagpalain po kayo tayo ng ating Panginoon at magpakatatag lang po kayo, magpakalakas. At ang inyong buong family, samahan po kayo lagi ng ating Panginoon sa pagsubok na inyong pinagdadaanan. At pagbati din po sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan po ay South Coastal Barangay ng Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan naman po sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging dyan sa San Juan Daan, Bulan, ang Giocado family at lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan, si Nanay Alice and family, and many more na mga bago nating mga kapatid dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. And by this time, batiin natin ang ating mga viewers online. Praise the Lord. Si Brother Daniel Marahay, thank you for watching. Happy New Year. Amen. From Palawan. Si Cheret Guevara Ritonel, Happy New Year and good morning. Si Mama Eden Nabua, Happy New Year po, Mama Eden and the family. And si Claro Alde Pagasartonga, thank you for watching and Happy New Year also. Sister Nida Orlanes, thank you. Sister Alice Venusa Gabon, thank you for watching and Happy New Year. Sister Evelyn Valencia Punsalan, dyan sa Palau, good morning and Happy New Year. Praise the Lord. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Si Brother Dario Tobias, Sister Nida Orlanes, Sister Gemma Guelas, Sister Ray Galo Sr., praise the Lord. Si Brother Michael Regidor, Happy New Year sa management ng New Gen FM, headed by Sir Edwin Hernali. Good morning po and Happy New Year. Si Pen Tihada, dyan sa Pampanga, good morning. Mary Grace Gumayaw. And also watching, mga kapatid, Sister Jane Ioy and Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. At ganoon din ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aquino, ang Gotis family, ang D family, at maging ang Guyal family, Asuela family. Good morning po sa inyo and Happy New Year sa inyong lahat. Si Brother Andy Orozco, good morning. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Brother JP Flores, praise the Lord. Sister Jelly Solidad Guneo and family, Sister Marta, at ang buong pamilya po. Sister Jelly and Brother Isong Solidad Guneo, good morning po sa inyo. Sister April Santos, good morning. Sister Helen Ditera, dyan po sa Bacon, Sorsogon, good morning. Thank you for watching. Sister Dolor Quezon, amen. Okay. Paki-share na lang po, mga kapatid. Si Cedric Atasin, ayan, good morning. Shout out po, Pastor, watching from Paraiso, Milagros, Masbate. Ay, under Pastor Atasin, Pastor Boy Atasin and family. Good morning po and Happy New Year sa inyo dyan. Nakarating na po ako dyan at nakapag-preach na po ako dyan sa UPC Paraiso. Dyan po sa lugar ng Milagros, Masbate. Sterling Peruelo, Mary Peruelo, good morning. Si Pastor Noel or Ocho Plaza. Hindi ko alam kung pastor siya or kapatiran.
watching from Morong, Bataan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Beth Frenila, good morning. Sister Rose San Juan Pauyo, dyan po sa lugar ng Piuduran, Albay. Sister Sara Galios, dyan sa Pulot. Sister Jean Tecon, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. And again, mga kapatid, sa mga kapatiran, sa darating na Sabado, meron tayong prayer and fasting, congregational prayer and fasting dito po sa UPC Compound, Iquirino, at ganun din dyan sa Magsaysay UPC Church. Congregational prayer and fasting. At kinabukasan, araw ng linggo, first Sunday of the year, sama-sama po tayo dito sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, sa ating unang linggo ng taong 2026. Magkatipon-tipon tayo na may pagpupuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. And by this time, tayo po ay dadako sa pananalangin. As you share our episode this morning, join me in our prayer, mga kapatid, before we proceed to the Word of God. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat. Ito ang huling araw ng taong 2025. Parang kailan lang kami ay nagdiwang ng bagong taon ng 2025 at ngayon ay patapos na. Sa kabila ng anumang mga pinagdaanan, Panginoon, mga pagsubok, mga pagtitiis, mga panganib, karamdaman, lahat ng mga challenges and difficulties na aming hinarap kasama ng aming mga taga-subaybay. Isa lang ang aming conclusion: nananatili kang mabuting Diyos at tapat at kailanman wala ka pang pinabayaan na naglingkod at nagtiwala sa iyo. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming ihanda sa taong 2026. Hindi namin alam kung ano ang mga hamon na darating. Ngunit isa lang ang aming alam: hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan hanggat kami ay nananangan sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. We pray, God, to prepare our brethren to face another year, 2026. Another challenge, difficulties, or anumang mga hamon ng buhay. Ihanda mo kami, Panginoon, at palakasin ang aming pananampalataya. Kung paanong pinagtagumpay mo kami sa nagdaang taon. Ikaw pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, na magbibigay sa amin ng katagumpayan sa taong 2026. Kasama ng aming mga taga-subaybay, Panginoon, pinasasalamatan namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, na sa lahat man ng mga pinagdaanan po namin, nanatili kang tapat at kailanman hindi ka nagkulang. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang may mga taglay ngayon na pagsubok, karamdaman. Lord, we pray for complete healing para kay Tatay Eli Murata, na ngayon ay nandiyan sa Sorsogon City sa GSAC Hospital. We pray, God, for your miracle and complete healing. Gabayan mo ang mga doktor na nag-aasikaso sa kanyang kalusugan at patuloy mo siyang pagkalooban ng katagumpayan, kagalingan. We pray also for the complete healing kay Sister Norma Guyal, Sister Heidi Guyal. Pagkalooban mo po sila ng himala at kagalingan. Complete healing mula sa operation, Sister Heidi. At lahat ng mga may karamdaman ngayon na taglay, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan. Ganun din yung mga may pinagdadaan ng mga malulungkot at mga painful na karanasan sa huling araw ng taong ito. We pray, God, for your spiritual comfort
Ang iyong banal na salita nawa ang maging kaaliwan, kalakasan ng bawat isa. Na pagharap namin sa panibagong taon, taglay namin ang panibagong siglat lakas at pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. And again, we pray to bless our viewers online and our listeners on air. And bless also the management of New Gen FM na nagiging katuwang po namin sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo ng kaligtasan. And we pray, God, this year 2026, na magligtas ka pa ng marami pang mga kaluluwa. More souls will repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. More Bible studies to be opened. More laborers to be willingly work for your vineyard, Panginoon. Maraming salamat po. And we declare blessing upon the lives of our brethren and our listeners and viewers for the year 2026. And we proclaim victory in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name, Amen and Amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Buksan natin ang ating Biblia in the book of Exodus chapter 12 verse 2. Ayan, bukas ay bagong taon na. Paano ba natin dapat simulan ang taon? May mga kababayan tayo na gumagawa ng tinatawag na New Year's resolution. And there's nothing wrong about having a desire to change something na alam nating dapat mabago. Dapat lang na meron tayong nagiging desire na mag-improve, lumago, magbago. And some of our kababayan ay gumagawa sila ng New Year's resolution. Gayon pa man, mga kapatid, ang mga ganong bagay ay kulang kung hindi natin paghahariin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Mababali din lang naman ang hangarin na yan, na mabuti naman sana kung sa ating sarili lang tayo aasa. Kailangan natin ang Panginoon. Ayan, sa mga naghahangad ng improvement, pagbabago, paglago, maging progressive for the coming year, yan po ay kahanga-hangang desire. Ngunit upang yan ay magkaroon ng katuparan, kailangan natin ang Panginoon na paghahariin sa ating pong mga buhay. So paano natin dapat simulan ng taon? In the book of Exodus, chapter 12, mayroong instruction ng Panginoon sa kanyang mga unang taong pinagpala. Ang mga Israelites, mga kapatid. In the book of Exodus, chapter 12, verse 2, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Gayon sa kaarawan ng iyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayan. Ang instruction ng Panginoon sa kanyang mga lingkod sa Old Testament ay
hihipan ang pakakak habang sila ay maghahandog ng handog patungkol sa pagpupuri at pagsamba, pagkilala sa isang Diyos ng Israel. Kaya nga, ang paanyaya natin sa ating mga kababayan, ngayong darating na linggo, first Sunday of the year, huwag nating simulan ng pag-absent o pagliban sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagdalo sa gawain. Simulan natin ng tama ang taon. Mga kapatid, kumbaga sa pundasyon, kung pundasyon pa lang mali na, ay ano ang aasahan mo sa mga susunod? Kaya simulan natin ng tama ngayong taon. Sa ating mga taga-subaybay, we invite you to join us this coming Sunday sa ating unang linggo ng taon. Magsama-sama tayong purihin ang Panginoon. Let us blow the trumpet of prayer and worship upang maluwalhati ang Panginoon, pasasalamat natin sa tumalikod na taon at pag-welcome natin sa paparating na taon na may pagpupuri, pagpapasalamat, pagpapasakop at pagluwalhati sa Diyos. A new beginning is coming, mga kapatid. Ang bagong pasimula ay paparating. Kung mayroon man tayong mga naging kabiguan in the past, huwag na natin masyadong hanapin kung sino ang dapat sisihin. Lalo na kung mga desisyon mo lang naman yan, na ikaw ang mismo ang nagpasya. So instead of blaming yourself, and some people are blaming God kung bakit sila nagkaganon, nagkaganito, nabigo. So wala nang maitutulong yan. Learn from our failure and be more intelligent. Na sa ating mga pagpapasya, lagi nating hanapin ang guidance ng Panginoon. Learn from our mistakes in the past and be strong in the Lord now and move on. At maraming mga nakahandang biyaya, tagumpay, pagkatuto, paglago, inihanda ng Panginoon para sa taong 2026. Purihin ng Diyos, mga kapatid. How should we start this year? In the book of Numbers, chapter 28, verse 11, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ito po ay literal na ginagawa ng mga Israelites sa panahon nila. And because we are under grace dispensation, hindi na ito literal na ipinapagawa sa atin ngayon ng Panginoon. However, yung pinaka-essence or diwa ay ganun pa rin. When you serve the Lord, it requires the best quality of sacrifice. So sabi dito, mga kapatid, sa mga pasimula ng iyong mga buwan ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro, baka, at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ayan. Take note of that word. Walang kapintasan. Yung ating dapat ihahandog na paglilingkod sa Panginoon ay yung the best quality. Ay, pastor, paano naman natin magagawa yan? Hindi naman tayo perpekto. Yes, hindi tayo mga perpekto. But we are in the process of perfection. Ibig sabihin, pag nasa proseso ka, hindi mo i-justify instead na tayo, every time na tayo may mga failure, sa halip na i-justify natin ang ating sarili, ipakita natin sa Diyos ang ating repented heart na hindi natin hayaang magpatuloy tayo sa mali
o sa kasalanan, kundi ipapakita natin sa Diyos ang ating pagsisikap na itama ang ating mga kamalian. Dahil ang Panginoon naman po ay hindi naman mapanumbat na bibilangan ka kung ilang beses ka nang nagkamali. Dahil alam naman ng Diyos ang ating mga limitasyon, ang ating mga kahinaan. Ang mahalaga sa Diyos ay yung willingness and desire ng taong nagkamali na itama ang kanyang buhay at ipasakop muli sa ating Panginoon. Halimbawa, ikaw ay nakaranas ng kahinaan or di kaya nag-backslide or tumalikod sa Panginoon. So, ang pinakamagandang New Year's resolution, I suggest doon sa mga backslider, simulan nyo ang taong ito na kayo ay babalik na sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Sa halip na gumawa tayo ng kung ano-anong mga resolution na sarili lang natin ang malulugod, mga kapatid. Kung ikaw ay backslider o nangihina, ang pinakamagandang New Year's resolution mo ay manumbalik ka sa Diyos. Simulan mo ang taong ito na may pusong nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And I tell you, kung gagawin natin yan, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, hindi mo kailangang ipagmakaawa sa Panginoon. Dahil bago mo pa man hingiin yan, inihanda na ng ating Panginoon. We should start this year right with God. Simulan natin ang taong ito ng tama sa mata ng Diyos. Kasi iba yung tayo ay tama sa ating sariling mata o paningin. Because our self-righteousness is just like filthy rag in the sight of God. Ang ating mga sariling katuwiran ay kagaya lang ito ng maruming basahan sa harapan ng Panginoon. So, simulan natin ang taong ito na tama ang ating pananaw, yung mindset natin, yung mga principle na pinanghahawakan natin, priority natin, dapat lahat ay tama sa paningin ng Diyos. Deuteronomy chapter 11 verse 12, kung sisimulan natin ang taong ito na tayo tama sa paningin ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon, tagumpay, promotion, victory, ay hindi imposible. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ayan. Ilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon na ang Panginoon ay laging nalulugod sa ating mga buhay. Sabihin na natin na may kahirapan ang buhay, may pagtitiis, kawalan. Hindi naman yan imposible sa Diyos na lunasan kapag tama ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Anong sabi ng Mateo 6:33? It's a very familiar verse to all Christians. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang prinsipyong yan ay hindi pumapasok. Kung epektibo yan noong 2025, epektibo yan ngayong 2026. God's principle is always the best. Kaya kung marami kang mga plano sa buhay mo at puro naman palpak, maybe it's about time to embrace the principle of God. Seek Him first. Gawin natin siyang prioridad sa ating mga buhay, and He promised that all these things that you need shall be added unto you. Alam niyo ba, mga kapatid, na bago pa tayo humingi sa Diyos, alam na ng Diyos ang ating hihingiin.
Sapagkat ang Diyos ay merong tinatawag na foreknowledge, advanced na karunungan. Bago mo pa isipin, naisip na ng Diyos. Bago mo pa hingiin, alam na ng Diyos. Bago pa ibigkas ng iyong bibig, alam na ng Diyos yan because of His foreknowledge. He is omniscient God. He is all-knowing God. Omnipresent God, omniscient God. Siya ay nasa lahat ng dako at alam niya ang lahat ng bagay. Kaya ang Panginoon hindi mo pwedeng i-surprise. Tayo, minsan nakakapag-surprise tayo ng ating kapwa. Birthday surprise, ayan. So, birthday gift, sorpresa. Ang tao madaling i-surprise. But how can you surprise God who knows everything? Omnipresent and omniscient God. Ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya wala tayong mababasa sa Biblia na magsasabing ang Diyos ay nasurpresa. Wala po, mga kapatid. Dahil ang lahat ng bagay ay hubad sa paningin ng ating Panginoon. Walang surprise sa Diyos. So I recommend to our viewers, trust in the Lord. This year 2026, improve your trust to God. Kasi minsan, sinasabi natin nagtitiwala tayo, pero ang action naman natin ay indikasyon ng mga pag-aalinlangan. Natataranta ka, nagkaka-anxiety ka sa mga problema, yan po ay indikasyon ng lack of trust sa Panginoon. Dahil yung taong may problema, ngunit may tiwala sa Diyos, hindi siya hahantong sa depression, anxiety, o anumang mga negatibong mental problem and emotional problem. Dahil kapag tayo ay may totoong pagtitiwala sa Diyos, in every problem and challenge that we are facing, we can smile at the storm. We can live peacefully even in the midst of trouble, mga kapatid. Dahil ang kapayapaan ay hindi dahil wala kang problema. Ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon ay sa gitna ng mga problema at pagsubok, mararamdaman mo ang kapayapaan. Kung yan ay galing sa Panginoon. Kaya dagdagan natin ang pagtitiwala sa Diyos ngayong taong 2026. Kung dati mas lamang ang tiwala mo sa iyong sarili kaysa sa tiwala sa Diyos, baliktarin mo ngayon. Trust in the Lord first before you trust yourself. Pastor, akala ko ba dapat huwag magtiwala sa sarili? Ganito yan. Wala rin pong nagagawang mabuti yung mga taong walang tiwala sa sarili. Paano ba nagiging tama yung tayo ay magtiwala sa sarili? Ganito yan. Unahin mo muna na magtiwala sa Diyos. Put God first. Trust in the Lord first. Submit to the Lord first. Yan. Kapag nagawa mo yan, safe na ang magtiwala ka sa sarili mo. Ganun yun, mga kapatid. Kasi yung mga tao na walang tiwala sa sarili, wala rin po yung nagagawa, nakatagumpayan. Yung mga taong mababa yung self-esteem, lagi na lang negatibo, kawawa ang tingin sa sarili, wala rin yung napapala, wala rin yung na-achieve sa buhay. So, mayroong safe na pagtitiwala sa sarili. Kailan yon? Kapag una ka nang nagtitiwala sa Diyos, una ka nang nagpapasakop sa Diyos, at sumusunod sa Diyos. Ngayon, kapag nauna na yan, I recommend to trust yourself also. Yun yung tamang pagtitiwala sa sarili. Ang buhay mo ay itiwala mo muna una sa Panginoon. Ipasakop mo sa Panginoon,
Sumunod ka sa Panginoon. Kapag yan ang lifestyle mo, it will be safe for you to trust yourself. Kailan nagiging mali yung pagtitiwala sa sarili? Yung wala kang ang pananampalataya sa Diyos, pero bilib na bilib ka sa sarili mo. Ay, yan ang delikado. At maraming ganyang tao sa mundo. Mas kumbinsido pa siya sa sarili niya kaysa sa Diyos. Member sila ng MBS. Masyadong believe sa sarili. Ayan yung mga humahantong sa suicidal tendency, depression, may mga nagpapatiwakal. Dahil masyadong tiwala yun sa sarili nila, pumalpak. Ang problema, wala silang tiwala sa Diyos. Kapag ang tiwala mo ay sa sarili mo lang at pumalpak ka, paano ka magsusurvive kung ang pinagkakatiwalaan mo lang ay ang sarili mo, ito nga, palpak nga. Pero kahit palpak ang ating mga desisyon, halimbawa lang, kung natuto ka naman na magtiwala sa Diyos at ipasakop sa Diyos ang iyong buhay, laging makakakita ka ng remedyo. Compare doon sa mga taong sa sarili lang nagtitiwala. Kaya alam niyo yung mga bansa na uso yung pagpapakamatay pag nabigo sila. Nabalitaan ko yan sa Japan. Hindi naman siguro lahat ng Japanese ay ganon. Sa bansang Japan, kapag ang lahat ng alam at galing nila ay ginawa na nila at hindi pa rin na-resolbahan ang problema, ang pinaka-solusyon nila is to end their lives, mga kapatid. Mag-suicide. Pero sa mga mananampalataya na may Diyos na kinikilala, unang-una, bawal po yung pagpapakamatay sa Diyos. Pangalawa, hindi mo maiisip ang pagpapatiwakal kung ang pagtitiwala mo ay hindi sa iyong sarili, kundi bagkus ang pagtitiwala mo ay nasa Panginoon. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, tumiwala ka. Ayan, ito ang mga prinsipyong dapat mong i-prioritize ngayong 2026. Trust in the Lord. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. So yan po, mga kapatid. Ano ang resulta kapag yun ay ginawa natin? Verse 8, magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. At ano ang kasunod? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ayan. So mga kapatid, these verses, mga kapatid, sunod-sunod, prinsipyo ng Panginoon, tumiwala sa Diyos instead sa sarili lamang. Ngayon, pag may tiwala ka na sa Diyos, nag-pray ka na, nag-ayuno ka, nag-aral ka, kinabisado mo, nagtitiwala ka sa Diyos, then magtiwala ka na rin sa sarili mo. Kasi kapag nag-pray ka nga, pero lagi mo namang sinasabi, di ko kaya, di ko kaya, di ko kaya, wala rin bisa yung prayer mo. Kasi kinukontra ng negative na kaisipan yung pananampalataya sa Panginoon. Kapag nanalig ka sa Diyos, nagpasakop ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, then trust yourself also. Na kaya mong gawin, kagaya ni Apostol Pablo, sinabi niya, that I can do all things through Christ. Hindi siya nagyayabang nung sinabi ni Pablo, that I can do all things. Kasi nilinaw niya naman kung bakit kaya niyang gawin ang lahat
ang karugtong, through Christ, which strengtheneth me. So, it's a combination of trusting God first and trusting yourself. Kaya, malinaw ang declaration ni Pablo, I can do. Ayan. Yan ay declaration ng combination ng trusting God and trusting himself. Hindi naman pwede na nag-pray ka na, nanalangin ka sa Diyos, tapos ang bubuka pa rin ang bibig mo, di ko kaya to. Imposible to. So ikaw rin mismo ang kumontra sa pinagpipray mo. Kaya kapag meron tayong inihingi na anumang bagay sa Panginoon, declare it by faith. Even though hindi pa nasa kamay mo. Bawa, you're praying for healing, for miracle, then declare it by faith and claim it as if tinanggap mo na. Yan ang dapat nating gawin to exercise our faith sa Panginoon. Kilalanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong lakad. Hindi yung may mga lakad ka na ayaw mong isama ang Lord sa buhay mo. In all your ways, acknowledge God. At huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Diyos at humiwalay ka sa kasamaan. So yan po mga kapatid. Happy New Year sa inyong lahat. At nawa, ang mga prinsipyong ito ng Biblia na ginamit ng mga unang nagtagumpay, yun din ang reseta, kumbaga sa doktor. Yun din ang reseta ng Panginoon sa atin. You want a victorious and successful life this 2026? Ito yung reseta. Trust in the Lord, submit to the will of God, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mata, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang kalooban. The result will be magiging kagalingan sa iyong pusod at utak, sa iyong mga buto. In Colossians chapter 2 verse 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon. Verse 7, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Verse 8, kayo magsipag-ingat, baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimula ng aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Ayan. At sa pananampalataya, Jude chapter 1 verse 20, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yan po ang ating natalakay at naipaglingkod ngayong umaga sa ating mga kababayan before this year 2025 ends. Ito ang huling araw ng taong ito. Nawa mga kapatid, madama natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Kung ang tagumpay ay natikman natin sa papatalikod na taon, mas higit pa dyan ang inihanda ng Panginoon sa panibagong darating na taon. The best is yet to come. So I encourage you to improve your faith and obedience to God. Dahil ang Panginoon ay maraming nakahandang bagay sa sino mang anak niyang magtatagumpay. So, if God be for us, who can be against us? We are more than conquerors through the power of the name of Jesus Christ. So I encourage all Christians to fight a good fight of faith. Never give up, just go forward. No matter how difficult your situation is, fight a good fight of faith. And God will be with you
He will never leave you nor forsake you. Pagpalain kayo ng Panginoon. That's all for today. God bless everyone and Happy New Year. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat na narating namin ang huling araw ng taong 2025 na kumbaga sa takbuhin, nakarating kami sa finish line na may tagumpay. At ngayon, sa huling araw ng taong ito, paharap naman kami sa panibagong taon. We pray, God, help us to start this year right with you. Improve our faith, our willingness to be faithful to you in all aspects of our lives. Lahat ng aspeto ng aming buhay ay may paglingkod namin ng tapat sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang iyong pangako ay hindi magbubula. Ikaw ay tapat sa lahat ng panahon. Panginoon, dalangin namin ang may mga pinagdadaan ng struggle. Papatapos na ang taon, may mga pagsubok pa sa buhay. Help them, Lord, to realize na ikaw ang Diyos na hanggat nagtitiwala kami sa iyo at sumusunod, hindi mo kami iiwan at di mo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhati ng iyong dakilang pangalan. Bless our nation, Philippines, our town of Bulan, our congregation, United Pentecostal Church, our family. Pagpalain mo, Panginoon, sa buong isang taong 2026. Maraming salamat, Panginoon. At nawa marami pa ang maligtas na kaluluwa. Bless the ministry of UPC Bulan at maging ang UPC sa buong mundo. Mga manggagawa, patuloy mong pagpalain at pagtagumpayin. Maraming salamat, Panginoon. As we end our message this morning, we give you back all the glory, honor, and praises. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Happy New Year sa inyong lahat. Umiwas na po kayo sa paputok. Wala namang maidudulot yan na mabuti. Kahit hindi ka gumasto sa paputok, makakarinig ka din naman. So, be wise. Ibili mo yan ng mga importanteng bagay kaysa ibili ng paputok at makaiwas ka pa sa disgrasya. Celebrate this New Year with worship and prayer sa harapan ng Panginoon. Gather your children, your family, sa pagharap ng bagong taon and pray and worship the Lord. Magpatugtog ka na lang ng mga worship song, sabayan mo ng pagpupuri sa Diyos. Yang ingay na yan ay may kabuluhan sa Diyos kumpara sa mga paputok na gumastos ka na, madisgrasya ka pa. So mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at sa mga kapatiran, ang ating gawain, meron tayong prayer and fasting Sabado dito po sa Iquirino at kasabay niyan meron din prayer and fasting sa Magsaysay. Kinabukasan, Linggo, first Sunday of the year 2026. Sama-sama po tayo and we invite all our radio listeners, Facebook viewers dito sa Bulan to join our first Sunday worship service, mga kapatid. Dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Mga kapatiran, magdala tayo, mag-invite ng maraming bisita. Dalhin natin ang ating mga kapamilya, katrabaho, kaibigan, kakilala at kapitbahay. Let's bring them to God. Amen. Huwag tayo mahiyang ma-persecute sa pag-invite. Gawin natin yan for the glory of God, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rando Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at bumabati sa inyo ng advance Happy New Year. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.